Pila-pila ang residente ng Ginubatan, Albay sa isang fire hydrant para mag-igib ng tubig. Halos wala na raw kasing tubig na lumalabas sa gripo ng kanilang mga bahay. May news to go si Von Aquino. Ngayong tagtuyot, ang fire hydrant na ito ang nagsisilbing bukal ng pag-asa para sa mga taga Ginubatan, Albay. Pila-pila ang mga residente bitbit ang kanilang mga galon para makasalok ng tubig. Ang ilan sa kanila dumayo pa mula sa ibang barangay. Daing nila, halos wala na raw lumalabas sa kanilang mga gripo sa bahay. Wala. Bakit po? Mahina ang tubig ngayon. Sa sobra ng init. Kaya dito kami naigib. Sintro. Tubig sakripisyo kasi papunta pa dito ng sentro. Talo na sa gas. Lalo na sa gas. No Ano pa? choice. Pagod pa. Pagod pa. No choice. Dito talaga. Para magkaroon. Kung dati puro perwisyo lang ang dulot ng mga bagyo, ngayon mukhang ito pa raw ang kailangan. Para dumami ang tubig sa Angat Dam na ngayon naglalaro sa 179 meters. Mas mababa sa critical level nito 180 meters. Ayon kay Rodolfo Herman, General Manager ng Angat River Hydroelectric Power Plant, dalawang bagyo raw na may sindaming ulang hatid ng bagyong Ondoy ang kailangan para magbalik sa normal ang level ng tubig sa Angat. Ang bagyong Ondoy noong 2009 nagdala ng 425 mm na ulan sa loob lamang ng 24 na oras. Ang 341 mm ng kabuuang volume na ito bumuhos sa loob lamang ng 5 oras. Kaya mabilis na lubog sa maladagat na baha ang maraming lugar sa Metro Manila. Sa Cagayan de Oro City, nagsitaasa na ang presyo ng mga gulay dahil sa mainit na panahon. Ang bawang na dati ay 90 pesos lang kada kilo, ngayon 200 pesos na kada kilo. Ang luya mula 70 pesos kada kilo, ngayon 150 pesos na kada kilo. Ang sibuyas mula 40 pesos kada kilo, 60 pesos na. Ang cauliflower na dating 70 pesos kada kilo, ngayon 120 pesos na. Tumaas naman ng 5 piso mula 20 pesos kada kilo ang talong. Von Aquino, GMA News.